Hi guys! Dahil walang ulan, rarakit tayo. Samahan niyo ako guys. At ikikwento ko sa inyo kung anong buhay manikurista. Mabuti na lang guys, natutunan ko tong racket na to. Dahil kung walang-wala talaga ako, nag-iikot ako kung saan-saan at least kahit papano, hindi rin naman masisero. Tiyaga nga lang maglakad sa kainitan. Pero, ang alam ng iba, pag ganito lang trabaho mo, wala kang trabaho. Trabaho rin naman to, di ba guys? Pero, wala nga lang ako sa kumpanya. Ito yung trabaho na ako ang amo, ako rin ang empleyada. Ang kahirapan nga lang dito, karamihan nga lang ng ganitong trabaho ay magkaka-UTI ka. Paano ba naman minsan may customer ka at ihi ka, hindi mo agad masabi na iihi ka. Lalo na pag ang customer mo medyo masela, nagmabadali sila. Kaya bago ka umihi, kailangan mo muna talagang tapusin ang iyong trabaho. Kaya kailangan mo talagang pigilan ang ihi mo. Minsan naman, habang naglalakad ka ay ihing-ihi ka na, hindi ka makaihi kasi wala kang maiihian. Kaya automatic, kailangan mong pigilan. Magdasal ka na lang na mayroon sanang customer para doon ka magsabi na iihi ka. Kaya prone talaga ng UTI to. Kasabihan nga, kailangan mong uminom ng maraming tubig para hindi ka magka-UTI. Pag uminom ka naman ng maraming tubig, problema mo naman kapag maiihi ka. UTI pa rin ang babagsakan mo dahil pipigilan mo. Kaya no choice ka talaga. Kaya karamihan, magkaka-UTI talaga pag mag-manicure ang trabaho. Pag di ka iinom ng tubig, magkaka-UTI ka. Pag uminom ka naman ng maraming tubig para hindi ka magkakasakit yung UTI, magkaka-UTI ka pa rin dahil pipigilan mo yung ihi. Maswerte na nga lang kung may mabait na customer. Hindi ka maiilang na makiihi. Isa pa, minsan di ka na makakain dahil gusto mong matapos ang iyong customer. Kaya pag oras gusto ko mag-service, umaga pa lang ang dami ko ng kaining kanin. Isama ko ng almusal, tanghalian at hapunan. Para kung sakaling mapasabak man ako ng manicure ng maraming customer, at least may laman ang tiyan ko. Kaso, mali pa rin pala yun. Kahit na marami kang kinain sa umaga, useless lang din. Garon pa rin mangyayari, wala pa rin kain ang tiyan mo pag tanghali. Nasubukan ko na kasi yan, kumain ako ng sinamasama ko na lahat ng almusal, tanghalian, merienda. Pag-uwi ko ng hapon, sumakit ang tiyan ko. Grabe ang sakit ng tiyan ko. Akala ko nga ano na eh. Inisip ko naman, malabo ako magka-ulcer kasi marami naman akong kinain. Tapos nung nararamdaman ko na gutom ako, tinry kong kumain. Mabuti na lang nung kumain ako na wala ang sakit ng tiyan ko. Doon ko napatunayan na maganda talaga pag kumain yung nasa tamang oras. Umaga, tanghali, hapon. Para balance. Kaya mahirap din maging isang manicurista. Depende na lang kung nandoon ka sa parlor nagtrabaho. Sa bagay, kahit sa parlor ka magtrabaho, ganun pa rin. Lalo na kapag marami kayong customer. Malilipasan ka pa rin talaga ng gutom. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam sa trabahong ito, hindi biro ang maging isang manicurista. Lalo na sa mga nagsiservice lang kagaya ko. At yung iba naman, ang akala ng iba, pag manicurista, maraming pera. Makitaan ka lang ng may bit-bit na manicure set, expected agad nila, libo-libo na ang pera mo. Hindi nila alam, hindi lahat ng lakad ay mayroong pera. Para din kasi kami isang mangingisda, na minsan may nabingwit na isda, minsan wala. Kaya hindi talaga instant maghanap ng pera. Kung kumikita ka man ngayon, hindi lahat ng araw ay gloria. Pero nagpapasalamat pa rin ako na natutunan ko tong sideline na to. Ito kasi ang nagpapatatag sa akin tuwing ako'y nagigipit. Paano na lang pala kung wala akong alam na sideline na ganito? Bilang isang single mother, ang hirap ng walang sideline. Ang hirap din mag-apply ng trabaho. Lalo na kapag hindi ka nakatapos sa mataas ng pinag-aralan. Diskarte lang talaga ang buhay. Mataas man ang pinag-aralan ng tao o hindi, kailangan pa rin madiskarte ka. Sa panahon nga lang ngayon na tag-ulan, mahirap nga lang talaga ang sideline na ganitong manicure. Kasi bihira lang magpapare-manicure. Pag tag-init naman, mahirap din kasi ang init-init sa kali habang naglalakad ka. Kaya ang paborito ko talagang buwan para sipagin ako mag-manicure ay ang bare months. Paano kasi ang bare months? Maraming mga okasyon na nagaganap.
Isa pa, hindi gaanong mainit, hindi rin gaanong tagulan. Kaya kahit ilang kilometro man ang lalakarin ko, hindi ako mag-aalala kasi hindi gaanong mainit, hindi rin gaanong maulan. Mabuti na lang, yung ibang customer ko, chinachat pa rin nila ako kung gusto nilang magpa-service. Dahil ang hirap nga naman kung aalis ka na mainit, sabay bagsak naman ang malakas na ulan. Kaya mas maganda talaga pag umalis ako, nasisigurado ko na may customer ako. Para nang sa ganon, hindi na ako maglalakad sa kainitan or sa ulan. Dahil tag-ulan na naman ngayon. Kung dati reklamo sa kainitan, ngayon naman sa sobrang lakas ng ulan. Dahil nga kung sobrang lakas ng ulan, walang gaanong gustong magpalinis. Dahil maraming natatakot na mamaga ang kanilang mga paa. Kaya itong trabaho na to ay hindi lahat ng panahon ay glorya. Yung iba, ang tingin nila sa akin, wala daw akong trabaho. Isang manicurista lang daw ako. Yung iba naman, sasabihin, marami daw akong pera dahil manicurista ako. Iba-iba nga eh. Sana nga magdilang anghel yung mga nagsasabi sa akin na marami akong pera. Para hindi na ako magsiging ikot-ikot sa mga kainitan. Sana nga guys, pala rin ako sa pagbablog ko. Para nang sa ganon, mabago man lang kahit konti ang buhay namin. Hindi ko man pinapangarap na mapantayan ko ang mga sikat na vlogger. Masayang-masaya na ako kung mabago man ang buhay namin kahit konti. Kaya guys, please follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Isang pindot lang ng subscribe guys ay napakalaking tulong na sa akin para madagdagan ang aking subscribers. Hindi ko man kayo kilala, bahala na ang Panginoon sa inyo na gumanti sa kabutihan ninyo. Salamat din pala sa mga tumatangkilik sa sideline ko. Sana lahat ng customer ko sa manicure ay maging satisfied sa linis ko. Ganon ang buhay ng manicurista. Minsan mahirap, minsan masarap. Dahil para kaming mangingisda, na minsan may nabingwit na isda, minsan din wala. Hindi pare-parehas ang panahon. Ngayon dahil tag-ulan, medyo takot yung iba magpalinis. Dahil baka nga daw mamaga. Mabuti na lang tong customer ko na to ay kahit tag-ulan, hindi siya takot mamaga. Kaya iniingatan ko talaga huwag siyang masugatan. Dahil baka lumusong siya sa baha, syempre mamaga. Ako ang sala rin dahil ako naglinis. Kaya kailangan talaga ingatan na huwag masugat. Para lumusong man siya sa baha, ay hindi mamamaga ang paa niya. Thank you for watching guys. See you next video. At sana nagustuhan nyo ang video kong ito at ang kwento ng buhay manicurista. God bless us all. Bye!